So, good day sa inyong lahat. I'm Engineer Adrian Reyes and I'll be your lecturer for today. Subject is dynamics of rigid bodies at yung topic natin is rectilinear kinematics, erratic motion. So, pag sinabi natin erratic motion, kukumpara natin siya doon sa isa. Yung isa is yung constant acceleration. Sa constant acceleration, ginang natin, constant acceleration. Kung meron kang point dito na A, papunta sa B, yung acceleration nyo mula doon sa A tsaka sa B is constant. Hindi siya nagbabago. Kung erratic naman, mula doon sa A hanggang B, meron kang point doon sa line, doon sa iyong path, na magbabago yung inyong acceleration. Halimbawa dito, ito yung A1 mo, A2, saka A3. Yan. So, yun yung pagkakaiba niya dun sa constant acceleration. So, bali dito, meron kayo tuturo sa inyo na dalawang method kung paano mag-solve ng erratic motion. Ito yung problem natin. The car accelerates from rest 10 meters per second squared for 10 seconds. Then decelerates at 2 meters per second squared until again at rest. Ang kailangan natin hanapin yung time needed to stop at saka yung kanyang final position na na-travel. Vale, meron tayong dalawang method. Yung una natin is yung gamit yung computation using yung formula sa constant acceleration. So, sa constant acceleration, lagyan lang natin ng diagram. Kanya. Bale, ito yung point A niya, kung saan siya nag-start. So, ito yung kanyang point B. Dito, yung initial niyang speed o velocity equals sa 0. Kasi galing siya sa rest. Tapos, nag-accelerate siya ng 10 meters per second squared for 10 seconds. Pagkatapos niya mag-accelerate ng 10 meters per second squared ng 10 seconds, nag-decelerate naman siya hanggang maabot niya yung 2 meters per second squared. Yan. Ito yung A1 natin, ito yung A2. Hanggang maabot niya yung B final na 0. Yan. Pagdating niya sa B, siya ay titigil na. Ang kailangan nating hanapin is yung total time at saka yung kanyang distance na na-travel. Paano natin gagamitin yung computation natin gamit yung constant acceleration? Sa constant acceleration, meron tayong apat na formula. Yung B equals distance over time. Yung B final equals yung B initial nyo plus AT. B squared equals yung BF squared. B initial squared plus 2AS. Yung isa naman ay yung sa position S final equals S initial plus initial velocity times T plus 1/2 AT squared. Paano natin to gagamitin dito sa problem na to? Pagka gagamitin natin yung computation using yung constant acceleration,
kailangan natin siyang hatiin dun sa point kung saan siya magpapalit ng acceleration. Ibig sabihin, dito, kung ito yung point A nyo, hahatiin natin siya hanggang dun sa 10 seconds kung saan siya magpapalit ng acceleration. Bale, ito yung point na 10 seconds. Kasi yung acceleration niya is yung 10 meters per second squared. Kailangan lang natin kunin yung kanyang distance at saka yung kanyang, kung may initial velocity kayo dito na 0, kailangan nyo kunin yung final velocity dito. Tsaka yung kanyang distance. Lagay lang natin D1. Alin ang pwede nating gamitin dito sa formula na to? Para makuha natin yung B final, given naman tayo ng B initial natin, acceleration, tsaka time, pwedeng gamitin natin tong formula na to. Sabihin, sa B final equals yung B initial natin plus AT. Ang B final natin, siya yung ating hinahanap, equals yung B initial natin na 0 plus yung acceleration 10 meters per second squared times yung ating 10 seconds. B final natin equals siya sa 100 meters per second. Kung kailangan nyo naman sunod ay yung distance. Mali naman dito sa formula na to, pwede natin gamitin. Pero yung mas maikli na lang yung gamitin natin. Yung V final squared equals V initial squared plus 2AS. Yan. Sulat. Mali siya ay yung 100 squared equals yung initial velocity natin na 0 squared plus 2 times yung acceleration times S. So, bali yung value natin ng S na S1 is equal sa 100 squared divided by 2 divided by 10 equal siya sa 500 meters. Ito yung inyong S1. So, ibig sabihin, yung distance na 1 nyo equals sa 500 meters. Yan. Pag natapos nyo na, nakuha nyo na yung hanggang dito sa 10 seconds, kailangan nyo naman siyang, yung kasunod naman, hanggang sa B. Yan. Dito kayo nagtapos. Ito yung B. Using constant acceleration ulit. Pagkakaiba lang nito, kung ano yung B final nyo dito sa una, siya naman yung B initial nyo dito sa sunod na part. Kung saan kayo nagpalit ng acceleration. Ibig sabihin, yung B initial nyo dito, equal siya doon sa B final nyo doon sa una. Siya ay 100 meters per second. Tapos yung acceleration nyo, o yung deceleration nyo pala, is equal sa 2 meters per second squared. Ano pang kulang? Dahil sinabi dito na after niyang mag-decelerate ng 2 meters per second squared, bumalik na siya sa rest. Ibig sabihin, yung B final nyo dito, equal na siya sa 0. Ano nga hanapin naman natin dito? Dito natin kukunin yung time needed to stop. Ibig sabihin yung time para mula mag-decelerate siya hanggang yung speed, yung velocity niya is mag-equal sa 0. Ibig sabihin, kailangan natin is yung time at saka yung ating distance na number 2. Yan. Paano natin kukunin yung time? Ganun ulit. Given naman yung velocity yung initial natin, yung acceleration, at saka yung final velocity natin, pwede ulit natin gamitin yung formula na to. So, given yung ating B final equals B initial plus A T.
Ang B final natin equals sa 0. B initial is 100 plus yung acceleration natin dahil siya ay deceleration, siya ay magiging negative kasi pabagal siya, magiging negative 2. Tapos yung ating time na hinahanap, so ibig sabihin yung time natin equals siya sa 100 divided by 2, siya ay 50 seconds. After that, kunin naman natin yung distance. Pwedeng yun ulit na formula ang ating gamitin. Yung B final squared equals sa B initial squared plus 2 AS. B final natin equals sa 0. B initial is 100 plus 2 times yung deceleration natin, negative 2, as distance na, number 2. Makukuha naman natin yung ating distance na number 2. Equal siya sa 2,500. Kalimutan ka yung squared. Meters. Yan. Katapos naman ito, paano natin makukuha yung total distance na na-cover niya? Para makuha yung total distance, equals lang siya sa distance na na-cover nung una at saka yung distance na na-cover nung pangalawa. Sabihin, D1 plus D2 is yung total distance. So, siya ay 500 plus 2,500. Equal siya sa 3,000 meters. Yan. Ito yung inyong total distance na na-cover. At yung total time naman, para simula sa rest hanggang mag-stop ulit siya, is equal naman sa yung time nyo ng una plus yung time nyo ng pangalawa. Yung time nyo ng una, ang total time equals sa T1 plus T2. Yung una yung time equals siya sa 10 seconds plus yung time nyo ng pangalawa is equal naman doon sa 50 seconds. Total time natin is equal sa 60 seconds. Ito yung total time na na-cover from start niya ng rest hanggang mag-stop na uli siya. Ito. Bali ito yung computation natin kung gagamitin natin yung formulas doon sa constant acceleration. So, kanina, na-discuss na natin yung method using yung computation na gamit yung formula lang sa constant acceleration. So, ngayon, discuss naman natin yung sunod na method. Yung sunod na method, tawag natin is diagram method. So, ano ibig sabihin ng diagram method? Sa diagram method, kailangan natin i-consider yung graph ng AT, VT, tsaka ST. So, ano tong tatlong to? AT, VT, at saka ST. Ito, siya yung acceleration versus time, yung velocity versus time, tapos siya yung position versus time. Paano natin siya gagawin? So, katulad ulit nung una natin problem, yun na din yung gawin natin example. Yung una natin problem, nakalagay, the car accelerates from rest 10 meter per second squared for 10 seconds. 10 seconds, then decelerates at 2 meter per second squared until again at rest
So, kailangan natin hanapin is yung total time from start hanggang matapos yung kanyang travel. Tapos yung isa pang hinahanap natin is yung total distance na travel niya. So, example natin sa problem, kailangan muna natin gawa ng graph muna no sa 80. Yan. Ito yung graph para sa yung diagram para sa acceleration versus time. So, sa acceleration versus time, meron tayong sa diagram niya, meron tayong dalawang axis. Yung vertical is yung acceleration, tsaka yung horizontal, yung time. So, sinasabi sa problem na the car accelerates from rest 10 meter per second squared. Ibig sabihin, nag-accelerate siya ng, lagay natin dito, 10 meter per second squared. So, ito yung kanyang acceleration. For 10 seconds. For 10 seconds. Lagay natin dito yung 10 seconds. 10 seconds. So, ito yung inyong diagram ng acceleration niya ng 10 meter per second squared ng 10 seconds. Tapos, after 10 seconds, nag-decelerate naman siya hanggang maabot niya yung 2 meter per second squared. So, alin yun? Dito siya sa baba. Dahil, dito sa diagram na to, lahat ng nasa taas, siya yung acceleration. Lahat ng nasa baba, siya naman yung deceleration. So, paano natin siya isosolve? Meron tayo given dito na 10 meter per second squared na graph ng acceleration nitong una for 10 seconds. Meron naman tayo dito na negative 2 meter per second squared. Dahil siya deceleration, siya ay negative. Paano natin naman makukuha yung time niya na inaabot para bumalik ulit siya sa rest? So, saan natin siya maitulad? Lagyan muna natin yung graph ng dalawa pa. Ito yung velocity versus time. Tapos ito yung position versus time. Kung titingnan nyo, saan natin siya maitulad? Halos katulad lang din siya nung statics. Yung moment, shear and moment diagram. So, sa shear and moment diagram, kung siya ay balance na beam, kung anong area nitong nasa taas nyo, siya din yung area nung nasa baba. Ibig sabihin, kung ang area nito is 10 by 10 equals sa 100, ibig sabihin, dapat yung area naman nitong nasa baba ay 100. So, kung 100 siya, makukuha nyo yung time. Kasi ang time niya is yung 100 divided by 2 lamang. Ibig sabihin, yung 100 divided by 2, yung time niya, para makapag-travel at mag-rest ulit siya, ay equal sa 50 seconds. So, yun na yung computation niya para makuha yung time. So, bale, lagyan natin ito kung saan siya tatapat. So, bale, makikita nyo na agad dito na yung total time niya doon sa travel ay 60 seconds. Dahil ito, 10 seconds sa acceleration, tapos 50 seconds para doon sa deceleration. Paano naman natin kukunin yung value ng ating velocity after 10 seconds hanggang bumalik siya dito sa rest? So, katulad pati sa statics, para makuha yung value ng sunod na diagram, kailangan natin kunin yung area nitong nasa unang diagram. Ibig sabihin, kung kailangan natin kunin yung value ng velocity, kukunin lang natin yung area na manggagaling doon sa acceleration. Ibig sabihin, kung ang area nito is 100, ibig sabihin,
yung value nitong velocity natin dun sa point na 10 seconds ay 100. Siya ay equal lang dun sa 10 by 10 na nanggaling dun sa acceleration versus time. So, paano naman natin siya lalagyan ng linya? Paano yung linya niya? Manggagaling siya, di ba meron tayong pinag-aralan sa statics na yung degrees ng line. So, una, kapag siya ay concentrated load, ang sunod sa kanya ay yung rectangular o yung uniformly distributed. Tapos, yung inclined, na uniformly varying. Tapos, ang sunod sa kanya is parabolic at saka cubic. So, paano natin siya gagawan dito? Kung ang sa acceleration versus time natin, siya ay horizontal line o itong straight line na horizontal lang, ang sunod sa kanya ay yung inclined. So, yung last point niya is yung 100. So, ano yung first point niya? Nakalagay dun sa problem na yung nakalagay dun sa problem na nagsimula siya sa rest. Ibig sabihin yun, sa point na 0, ang time niya, ang velocity niya ay 0 din. Ibig sabihin yung 0 din yung kanyang velocity dun sa time na 0. So, ibig sabihin, ito yung inyong velocity sa time na 0. So, mula doon sa time na 0 hanggang doon sa 10 seconds, 100 meter per second na yung kanyang velocity. So, lagyan lang natin ng linya. Yan. Bakit siya ay pataas? Kasi, dito sa ating acceleration versus time, yung ating area ng 10 by 10 ay nasa taas ng linya ng time, sa axis ng time na. Kung nasa taas siya ay laging pa-add. A-add lang natin doon sa 0. Add natin doon 100. Ayan. Sunod naman, mula naman dito, kukunin naman natin yung area nung isa, yung kasunod. Yung area niya, 100 din. So, paano naman natin siya ilalagay dito sa diagram? Nandito siya sa ilalim ng axis ng time. Dito sa axis ng time, sa ilalim, deceleration, ibig sabihin, mula dito sa point na to, yung minus naman natin yung area niya. Yung area ng una is 100 minus yung area ng sunod, dahil siya nasa baba ng axis ng time, siya ay 0. 100 minus 100, siya ay 0. Ibig sabihin, tama lang yung ating computation. Bakit? Kasi, sabi dito sa problem, nagsimula siya sa 0, nag-accelerate siya ng 10 meter per second squared for 10 seconds. Ito, 10 seconds. Nag-accelerate siya ng 10 meter per second squared. Tapos bumaba siya ng hanggang 2 meter per second squared. Hanggang siya ay pumunta sa rest. Ibig sabihin, yung last point nyo ay naka-rest or yung final velocity nyo ay 0 din. Yan. So, ibig sabihin, tama lang na ito ay 0. Yan. After naman nun, kung makuha nyo na yung diagram ng velocity over time, kailangan nyo namang makuha yung diagram ng position. So, dito sa position, ganun lang din. Area lang din. Tapos, kailangan nyong makuha yung kanyang final position dito sa dulo. Mabali dito sa position, kukunin lang natin yung area nitong dalawang triangle. Ang area nito, siya ay, dahil siya triangle, 1/2 times yung kanyang height na 100 times yung time na 10 seconds. Ibig sabihin, yung kanyang area ay equal sa 500. Lagay lang natin dito 500. Yan. Siya ay naka meters. So, anong linya niya? Dito tayo nang galing sa inclined. So, ang sunod niya is yung parabolic. Pero sa parabolic, meron tayong dalawang linya na pwedeng daanan. Pwedeng, itong linyang ito, na mula sa mabagal hanggang pataas ng pataas yung pagkuha niya ng distance. O,
ito namang sa kabila. Yan. Mabilis ang pagkuha niya ng distance pero habang tumatagal, lumiliit yung kanyang pagkuha ng distance. Yan. So, kung titingnan naman natin dito sa velocity, yung velocity niya dito sa point na time na 0, siya ay 0, ibig sabihin mabagal siya. Tapos habang tumatagal, pabilis siya ng pabilis. Ibig sabihin, kung mabagal siya sa una, mabagal siyang makakuha din ng distance. O mabagal siya mag-travel ng una. Kukunti yung distance na nakukuha niya. Tapos habang tumatagal at tumataas yung kanyang velocity, tumataas din yung kanyang distance. Kung titingnan natin dito sa diagram, dito sa dalawang ito, itong linyang to ang makikita nyo na mabagal siya nung una tapos biglang bibilis. Yan. So itong linya na ito, yan, parabolic. So, pagkatapos naman ito, makukuha naman natin yung area nung susunod. Yan. Area nito kasunod is 1/2. Tapos yung height ulit na 100. Tapos yung gagamitin nating time is yung nakuha natin time dito sa una, 50 seconds. Yan. Makapansin nyo, mula dito sa 0, siya ay pataas. Bakit ganun? Kasi yung sa nauna natin, katulad nung nauna natin, pag nasa taas siya, i-add natin siya. Kung siya ay nasa baba ng axis ng time, siya ay i-minus natin siya. Dito, parehas silang nasa taas ng axis ng time. Ibig sabihin, parehas natin siyang i-add. Ito, dito ay 500. Ito ay magyan natin 50. Ang sagot natin sa kanya ay 2,500. Sabihin, itong triangle na to, yung makukuha area natin dito, i-add lang natin sa 500. So, kung ito, 2,500 plus 500, siya ay 3,000. Pero siya ay, dahil si triangle yung nasa unahan natin, ang ilalagay natin ay parabolic ulit. Pipili naman ulit tayo kung anong line yung gagamitin natin. Makikita natin dito, yung simula niya, mula dito sa time na 10 seconds, mataas yung kanyang velocity. Mas unti-unting bumababa naman. Kabaligtaran naman siya nung nasa una. Nasa una, mabagal, mabilis. Ito naman, mabilis, mabagal. Ibig sabihin, mas mabilis siyang makapag-travel doon sa unang part ng time, tapos pabagal siya ng pabagal. Ibig sabihin, ang gagamitin nating linya ay itong parteng ito. Ibig sabihin, ito yung ating diagram para sa position. Yan. Tapos, ang total distance na travel niya ay 3,000. So, ito na yung diagram method. Pagkuha ng distance, time, velocity, at saka acceleration gamit yung diagram method ng erratic motion. Yan. So, bahala na kayo kung alin ang gagamitin yung method. Depende naman sa inyo kung saan kayo nadadalian. Pero parehas lang yung makukuha yung sagot. So, bale, yun lang. Salamat.